Hello Gemini, ito yung reading mo for August 24 to 31. Ano yung mga ganap, mga dapat mong malaman. Maraming salamat Gemini kung ikaw ay palaging nanonood ng mga readings ko. Kung dati ka na rito at kung bago po kayo, please don't forget to subscribe, like and follow na rin, and don't forget to tap the bell icon. Regarding personal readings naman, dumiretso po kayo sa aking FB page. Doon po ako nag-entertain ng mga inquiries and bookings. A big shout out and thank you so much sa mga nag-avail ng membership and subscription natin. Yung mga names po ninyo ay naka-flex po sa umpisa or sa dulo ng ating reading. Flourish ang una mong card. Meron ka ring intention. Signs. Heartfelt. Wow! So, parang ang nakikita ko is very powerful yung cards mo kasi parang may binabanggit dito about signs and synchronicities. So, kung ano man itong mga na-encounter mo, Gemini, maaaring hindi ito nagkataon lang. Kasi meron kang signs dito eh. So, pwedeng may mga palatandaan na nung umpisa pa lang. Kumbaga yung mga bagay na yan ay senyales. At maaaring yan na yung go signal or palatandaan, Gemini, tungkol dito sa isang bagay o concern na dapat mo nang simulan. Especially kung naghihintay ka ng ng hudyat, no, ito na yun. So mag-pay attention ka dito sa signs and synchronicities kasi maaaring hindi ito nagkataon lang. Yun nga yung binabanggit ko sa iyo. Maybe talagang yan na yung mga palatandaan para gawin mo o simulan mo yung dapat mong simulan. Kasi ayan o, merong mga intentions dito. May you be called to begin. Baka kasi naghihintay ka ng sign. Ito na yung sign na yun. Maaaring may pahiwatig na talaga, may mga palatandaan na talaga. Okay, ang dito, flourish, may you thrive and blossom. So, nakikita ko, this is an opportunity for you, Gemini, base dyan sa flourish card mo. Ang feeling ko nga dyan, parang mala Ace of Wands na ito na yung time na gawin mo kung ano man yung dapat mong gawin na yan or dapat mong simulan. Ito na yung palatandaan. And nakikita ko dito na merong possibility or potential ng growth kasi meron kang flourish dito. So, sabi ko nga parang mala Ace of Wands energy. Ayan may your heart guide you. Heartfelt is about trusting your intuition. Ano yung nararamdaman mo, gamitin mong compass yung intuition mo or yung heart mo. Okay? Kasi yan yung mag-guide sa iyo eh. Sundan mo kasi meron ka pang clover dito. So, maaaring merong dito, hindi lang siya potential ng growth na makapag-thrive ka dyan sa papasukin mo na yan or sisimulan mo. Meron ka ring sign ng swerte kasi merong 4-leaf clover. Ayan. Maaaring yan na yung maaaring ito na yung big break na hinihintay mo, maaaring ito na yung opportunity, maaaring ito na yung success, no? Or maaaring dyan ka magiging maswerte.
Meron kang Aries energy, full moon in Aries, a fiery climax approaches. Balance, spirituality, and practicality, full moon in Pisces. So, pwedeng may Pisces person, Pisces energy. Meron kang fixed moon, hold your vision. Meron ka ring void of course, moon, nothing will come of this situation. Kumbaga, fiery climax. Pag sinabi natin, nandun yung pinaka-height nung moment. So, pwede nga tinutukoy niyan since Aries yan, full moon in Aries. Pwedeng full blown na yung situation. Pwedeng merong tendency na mag-explode, no? Lalo na sa emotions. Something na kumbaga, paano ko ba sasabihin to? Ayun, kumbaga yung emotions mo are running very high at this point, no? Dito sa situation na to. Kumbaga, pwedeng may biglang pagsabog ng emotions. Kung hindi man yan about galit o yung mga negative emotions, pwede na mga excitement, no? Kasi andun ka sa parang peak mo yung peak ng iyong emotions or mood. Sa positive side, ganun. So, very enthusiastic ka, very excited, no? Andun yung peak. Kumbaga, peak ng emotions. Whether positive or negative emotions man yung nararamdaman mo, Gemini. Kumbaga, may flare up. Yun nga lang, may mga tendency ka na dito, yung di mo makontrol yung temper mo. Okay, kung ano man tinutukoy nito, iyan yung peak ng situation. Kung ano mang situation meron ka sa ngayon. Ito namang next card mo is about balancing ng spirituality and practicality. No, masyado ka na bang nasa yung head mo ba, masyado na bang in the clouds? Nag-lost touch ka na ba with the reality? Yan, pwedeng this is a reminder para sa iyo, Gemini, na maaaring nalo-lost na yung sense mo of reality. Okay, so you need to pay attention. Itong card na ito ay senyales na you need to pay attention and make effort na mag-move ka towards your goals. No? Maging realistic ba? Maging realistic. Okay, kailangan mo ng mga practical steps. Kumbaga, ito yung time na kailangan mo mabalance yung responsibilities versus your dreams. You need to think about solutions about kung ano mang issue meron ngayon dito sa situation mo. Okay. Kumbaga, paano mo na-maintain din yung balance ng spirituality and practicality? Kasi importante rin yun. Okay? Pwede kasing nawawalan na ng balance pagdating dun sa dalawang bagay na yan na binabanggit, yung spirituality and practicality. Minsan ito rin senyales na kailangan mong i-examine yung emotions mo, mag-dive deep ka sa emotions mo. Mawawala, ano ba yung kailangan mong balansihin right now? Is it your emotions? Is it yung spiritual side? Pagdating naman dito sa card mo,
dalawang possible meanings nito. Okay, ang unang possibility nito, kailangan mong manindigan, mag-stand firm kung ano mang situation yung kinakaharap mo sa ngayon. And yung isa, the other one, is pagiging stuck. No? Pagiging stuck. So, either, yung binanggit ko, either dun sa binanggit ko, no? Either kailangan mo, sabi ko nga, mag-stand firm or manindigan dito sa situation mo, or masyado ka nang na-stuck dito sa situation na to, na kailangan mong ma-realize na maaaring wala nang mangyayari dyan sa waiting period na yan or sa situation mo na yan, ng pagiging stuck mo dyan. So, ano yung think about kung ano yung pwede mong gawin para lang magkaroon ng movement to keep going forward. So yun yung kailangan mong gawin if ever na na-stuck ka dyan. Or kung gusto mo talaga magkaroon ng mga pagbabago, no, kumbaga think of a solution. Okay. Ay, guys, hindi ko alam kung ano dampot ko ito. Pero ito pinag-uusapan natin na yung hold your vision. Hindi ito. Sorry Pero yung mga explanation na binanggit ko, patungkol yan dito sa hold your vision. Sabi ko nga, either kailangan mong mag-stand firm o manindigan dito sa situation mo, hold your vision, or masyado ka nang na-stuck dito. So, yun ang pinag-uusapan natin. Kamali ako na nadampot. Ito yata yung nadampot ko. No, there is a tendency kasi na maging fixed ka na doon sa idea Kasi fixed mo nito Pag sinabi natin ganun, pwedeng naka-confine na lang yung isip mo dito sa bagay na ito. Na parang permanent na siya. Ganun na, no? Sabi ko nga parang na-stuck or pagiging stubborn, no? Nag-i-stick ka na lang doon sa na yun, sa idea na yun. Ngayon, moving on to void of course moon card mo, nothing will come of this situation. Dalawa yung pwedeng possibility netong card na to. No? For example, pagdating doon sa good side, limbawa, nagwo-worry ka ng nagwo-worry, tapos lumitaw tong card na to. Maaring ang ibig sabihin nun, nothing will come of this situation. So, ibig sabihin, wala ka naman talagang dapat ipag-alala. Yun, yung isang possibility. Another possibility, kung meron kang hinihintay, yun yung which is medyo maalat. Kasi halimbawa, meron kang project, and you keep putting effort on this project, matagal ka na naghihintay, matagal mo nang pinagbubuhusan ng everything, pero ang ibig lang sabihin, walang mangyayari dito sa situation na to. Pwedeng ganun. O halimbawa, naghihintay ka ng matagal. No? Naghihintay ka ng matagal. Kasi parang may signs dito Parang ang nasisense ko kanina agad dito, Gemini, parang meron kang hinihintay na sign. Okay? So, ang ibig lang sabihin ng signs na yan, lumitaw to, kung meron kang hinihintay, ibig sabihin, it's time to take action. Walang mangyayari kung maghihintay ka na lang na maghihintay. Ayun nga, yung binabanggit dito. No, pero kung in terms naman ng positive, halimbawa, yun nga, yung kung meron kang mga pinoproblema, isip ka ng isip ng ganito, maaaring ang ibig sabihin naman, wala ka naman na dapat ipag-worry. No? So, depende yan sa inyo, ano yung tumutugma Pero, kumbaga, itong dalawang cards na to, parehong dual yung meaning niya Pwedeng positive, pwedeng negative, depending on your situation. Tingnan pa natin yung mga ibang paparating sa'yo. Cain, pay attention to your health, Gemini. Kahit wala po kayong nararamdaman pag lumilitaw tong card na to, ibig sabihin pagtuunan nyo ng pansin ang inyong kalusugan. Mabuti na yung safe than sorry, no?
Waiting for news, package, or letter. O yan, mukhang may inaabangan ka ngayong araw na to. Sabihin na natin kung ano may hinihintay mo, mapanus man yan, package, letter, o kung ano man, maaaring paparating na yan today or etong mga susunod na araw, Gemini. No? May paparating sa iyo. News, package, or letter, or etc. Kung ano man yung hinihintay mo. It's a sign na paparating na yan. Signs. So, you should accept valid criticism, Gemini. Kung meron mang mga taong pumupuna sa iyo, not because namimintas lang sila sa iyo or pinepersonal ka nila, kundi it's a valid criticism. So, minsan kailangan nating maging sport na isipin natin yung criticism na yun is a way para baguhin natin kung ano yung kailangan nating baguhin. Kung meron man tayong mga kakulangan or diferensya or mali, lalo na sa trabaho, ano pa, baka sa trabaho yan recognition, reward for merit. Wow, so nakikita ko dito, Gemini, mapapat ka sa likod kasi for doing a great job kung ano man itong bagay na ginawa mo. No, ibig sabihin mabibigyan ka ng compliment or reward na deserve mo based on your performance o kung ano man itong ginawa mo sa work man ito o hindi. Kasi ayan, mabibigyan ka ng credit i-recognize nila yung effort mo kung ano man yung ginawa mo dito, Gemini. So, it's a reward. Kung ano man yung nagawa mong tama dyan. Tignan natin yung iyong love life. O baka yung iba may mga pagdating sa work, may makuha kayong mga incentives, no? Halimbawa kayo yung top performer of the week. Yan, pagdating dyan sa department ninyo. O halimbawa kahit sarili mong business. Okay? O kahit sa bahay, kung saan man yan na mabibigyan ka nila ng pakonsuelo o reward doon sa iyong good job nga na ginawa. Kumbaga, aanihin mo yung magandang reward, yung recognition doon sa bagay na na ginawa mo. Mabibigyan ka ng merit dyan or papuri. Pagdating sa love life mo, meron kang nourish, self-growth, focus, finding, longing, craving, aching, wanting. Ano to? Nangungulila ka ba? Meron ka bang something is missing pagdating sa love life mo? Meron ka bang hinahangad, hinahanap? The possibilities. So, there are possibilities for you, Gemini, pagdating sa love life. Andyan yung adventure, andyan din yung maaaring magkaroon ng mga risky situations, or willing ka na masumugal, makipagsapalaran, mag-take ng risk sa ngalan ng pagmamahal, ng pag-ibig. Yung iba dyan na mga takot na takot kayo dating mag-try. Ngayon, parang niisip ninyo, let's go, no? Kung ano man yan. Parang ready na kayong mag-take ng risk pagdating dito sa relationship, pagdating dito sa person na to, kung sakaling meron man kayong kakonect. Meron ditong ewan ko, namimiss, hinahanap-hanap ka niya or hinahanap-hanap mo ito. May longing Pero yung iba ngayon, nasa period kayo ng pwedeng iba sa inyo single. Nandun kayo sa period ng iniintindi nyo muna yung sarili ninyo, tinitake care nyo muna yung sarili ninyo. Pwedeng iba, wala pa kayong serious na commitment, wala pa kayong kakonect, no? Pero kayo, you are longing for
one day makahanap kayo, no? Ito specific para sa mga single na syempre naghahangad din ng kayo na meron kayong mamimit, makakasama habang buhay na person. And dahil dyan, yun na nga, kumbaga willing kayo na mag-explore ng mga possibilities, mag-take ng risk sa ngalan ng pag-ibig. Yun yung binabanggit ko kanina, di ba? Okay? Pwedeng iba sa inyo dito. Ayan, hindi rin kayo sure. Ayan, meron ditong confusion eh. Or parang hindi, pwedeng iba dito, hindi kayo sure kung makakahanap pa kayo ng asawa, ng jowa, no? Baka yung, ito specific, tinutukoy niya yung single sa ngayon. Whether nagkaroon ka man ng asawa o jowa in the past, pero ngayon single ka. No? Yun yung specific na energy na napipick up ko dito. And parang yung iba, although searching kayo, longing kayo, naghahangad kayo na magkaroon kayo ng partner, makakasama kayo pang forever, pero pwedeng yung iba, nagkakaroon na rin kayo ng mga feelings na, hindi kayo sure, baka mamaya, wala na kayong mahanap, or hindi na kayo makapag-jowa uli, makapag-asawa uli, ayan. So, sa ngayon, parang isang malaking question mark lang ito para sa inyo. Ibig sabihin, hindi pa kayo ganun ka-sure kahit sabihin nyo na parang may mga umaali-aligid sa inyo dyan na potential. No? Kumbaga wala pang sure ball or solid na na meron kayong makakatuluyan. And para sa iyong mga closing messages, Gemini, basta alam nyo lang sa sarili nyo, willing naman kayong mag-explore ng possibilities, mag-take ng risk. Sa ngalan ng pag-ibig, o diba? Unang card mo, wow, success, Gemini. Kung may gagawin ka, malamang sa malamang maganda yung magiging outcome or successful yung magiging outcome. Ano mang bagay yan, kahit hindi related sa work. Within the next few weeks daw, Gemini. So, yan. Expect mo na may mga ganap or kung ano man ito. Baka waiting period or may special na may importanteng mangyayari within the next few weeks, no? Stay tuned ka na lang dyan. Tandaan mo na lang yan within the next few weeks na yan. Baka mayroong significance yan in the future. Remain positive. Ayun. Yun na nga. Kung hindi mo man makuha ngayon yan, Gemini, hindi man mangyari yan ngayon. Meron baka dapat ka lang maghintay ng mga ilang weeks. Importante is to remain positive kasi darating at darating din yung na mangyayari ang bagay na yan na inihintay mo or inaasahan mo. Siguro hindi lang agad-agad ngayon. Baka nga mga ilang weeks pa yung kailangan mong hintayin. Ayan, wait. Wait ka muna. Kung ano man itong pinaplano mong gawin or na dapat mo na move na yan. Ayan. Kung ano man yung move na yan. It's better to wait sa ngayon. So, ibig sabihin, palipasin mo muna. Maghintay ka muna. Maging patient ka muna sa ngayon. Okay, ito yung mga mensahe para sa iyo, Gemini. Sana makatulong sa iyo itong reading na to. Don't forget to leave a like or comment. Take care, babush.